Naganap po ito doon sa aming probinsya. Ang edad ko noong mga panahong iyon, kung hindi ako nagkakamali, ay 17 anyos. Kami po noong mga panahong iyon ay wala ng sariling lupa. Pagkat naubos na sa kakabenta dahil sa pagkakasakit ng amin pong ama, na hindi na rin naman nagawa pang malunasan ang kanyang karamdaman. Pero yung nakabili po ng lupa namin ay hindi naman kami pinaalis sa bahay na aming tinitirahan. Kami na rin yung pinangasiwa sa kanilang lupang nabili mula sa amin. Mabuti naman para sa amin iyon. Yun nga lang, ay may masamang ugali yung pamilya na ito. Masyadong mataas ang tingin nila sa kanilang mga sarili at mga mata pobre, na akin pangang naaalala na para bang ang pagtuturing sa amin ay kanilang mga alila. Ganun kababa yung pagtrato nila sa amin. Bukod doon ay may pagkagahaman din. Mga ganit sila at swabang pagdating sa pakinabang. Halos lahat ng mga produkto doon sa lupa ay gusto nilang kunin lahat. Ang isa pang pangyayari na hindi ko makakalimutan ay nung nagkasakit yung bunso naming kapatid. 3 po kami, Sir Pipi, na magkakapatid at ako po ang panganay. Ang sumunod sa akin ay lalaki din, at yung aming bunso naman ay babae na ang tawag namin ay si Nena. Ilang araw na itong nilalagnat at hindi na madaan sa mga halamang gamot na ibinibigay ni nanay. Kaya lumapit kami doon sa may-ari ng lupa, pero bigo kami. Nang ikinasama pa ng loob ko, ay hindi na nga kami pinagbigyan sa aming pakiusap, ay kung ano-ano pang masasakit na salita ang kanilang binitiwan sa amin ni nanay. Napatimbagang talaga ako noon sa galit at naikuyom ko ang aking mga palad. Nasabi ko sa aking sarili na darating din ang panahon na mangangailangan din sila at hihingi ng tulong, na sa pagkakataong iyon ay wala silang masusumpungan, na dahil sa sobrang sama ng loob na aking nararamdaman ay nasabi ko na darating din ang karma sa kanila. Umuwi kami ni nanay noon na malungkot at puno ng sama ng loob. Buti na nga lang rin at mababait yung aming mga kababaryo. Nang kanilang malaman ang ukol sa kalagayan ng kapatid ko, ay nagkusang loob sila na mag-ambagan para may maibigay sa amin. Kung kaya, nagawa naming madala si Nena sa ospital doon sa bayan at naagapan ang pagluba ng kanyang karamdaman. Minsan, isinama akong muli ni nanay doon sa bahay ng pamilya Mendez. Katatapos lang namin noon magkobra at aming ihahatid yung napagbilan. Pagdating namin doon, medyo malayo pa kami sa mismo nilang bahay, ay naririnig na namin yung mga malalakas na boses na parang mayroon na namang kinagagalitan yung mag-asawa. Gusto na nga sana ni nanay noon na bumalik na kami, dahil sa nag-aalala siya
na baka madamay pa kami sa init ng ulo ng mag-asawang matapobre. Pero sinabi ko, naroon na kami. Kung kaya amin na lang ituloy. Pagkat may kalayuan din ang bahay ng mga ito. At dahil sa ganung tagpo ang naabutan namin, ay hindi na muna kami pumasok. Naghintay na lang muna kami ni nanay doon sa may beranda. Rinig na rinig namin yung mga pananalita ng mag-asawa doon sa kanilang kausap, na kung iisipin ay para bang hindi tao ang kanilang pagtuturing sa kanya. Mga pananalitang parang napakahirap na lunukin. Matindi yung ginawa nilang pagyurak at pang-aalipusta doon sa tao, na umiiwas na sana kami na masaksi ang mismo iyon. Kaso, kanila pang sinundan yung tao sa paglabas nito. At parang gusto pa nilang saktan sa kabila ng mga binitiwan nilang masasakit na pananalita at mga pagmumura. Naglalakad na yung babae palayo at nakatalikod na sa kanila, na halatang umiiwas na, ay ayaw pa rin tumigil ng mag-asawa. Nang bigla kaming nagulat ni nanay, nang walang sabi-sabing humarap sa kanila yung babae at sinagot yung mga pinagsasabi nila. Naisip kong marahil na hindi na rin talaga siguro kinaya pa nung tao yung mga ibinato ng mag-asawa na mga maaanghang at hindi katanggap-tanggap na pananalita. Na dahil naman sa ginawang iyon ng babae, ay lalo namang nagpuyos sa galit yung mag-asawa. Agad na nahawakan ni Mrs. Mendez yung buhok ng babae at kanya iyong hinila. Natumba yung babae sa lupa dahil sa hindi niya iyon inasahan. Idagdag pa na manipis lang ang pangangatawan nito kumpara sa matapobreng babae at dihamak na mas may edad sa kanya. Napatakbo ako palapit doon sa babae at tinulungan ko siya. Umawat na rin ako at pilit kong inalis yung pagkakahawak ni Mrs. Mendez sa buhok nito. Nagsalita pa yung asawa nitong lalaki. Napipigilan sana ako, pero nangatwiran na ako at sinabi kong kawawa naman yung tao. Nag-iisa lang at walang kalaban-laban sa kanila. Sinabi ko sa babae na umalis na lang para hindi na siya masaktan pa. Ginawa naman niya yung aking ipinayo, pero bago ito tuluyang tumalikod ay nagbanta ito, na nang marinig ko ang kanyang mga sinabi ay talaga namang nagtayuan yung mga balahibo ko sa katawan, Sir PB. Kinilabutan talaga ako. Napatingin pa nga ako kay nanay noon at napansin kong kahit siya ay natulala rin. Pero kabaliktaran naman ang naging reaksyon ng mag-asawang Mendez. Nagmataas pa ang mga ito at sinabing gawin na lamang daw ng babae na siguraduhin lang daw niya dahil uubusin umano nila kahit ang buo niyang pamilya. Na nang marinig ng babae iyon ay tuluyan na rin kumawala ito sa galit at sa tindi ng kanyang sama ng loob ay napaiyak na ito habang sinasabi na hintayin umano ng pamilya Mendez at wag raw silang masyadong magmadali
Sabay tumalikod na ito at mabilis na naglakad papalayo. Medyo gumaan na rin yung pakiramdam ko nung nakaalis na yung babae. Dahil sa humupa na rin yung tensyon. Pero ang masaklap ay sa amin naman nabaling yung galit ng mag-asawa. Pabulyaw kaming tinanong kung ano raw ba ang dahilan kung bakit kami naroon. Sinabi ni nanay na ibibigay lang niya yung napagbentahan ng kopra. Pasingal nitong sinabi na kanya nang ibigay at kung maaari lang ay dalihan sapagkat marami pa raw silang inaasikaso. Nang maiabot na ni nanay ang pera ay tumalikod na ang mga ito. Sasabihin pa sana ni nanay na hindi pa niya nakukuha ang aming parte. Pero nagdalawang isip na siya. Natakot kasi ito na baka masigawan pa. Nang nakakailang hakbang na kami palayo, ay narinig namin yung boses ng lalaki. Kung kaya, tumigil kaming sandali at napalingon. Sinabi nitong bumalik umuno kami sa makalawa. Pagkat magdiriwang ng kaarawan yung kaisa-isa nilang anak. Tumango si nanay at binanggit niya ang ukol sa aming parte. Sinabi nung lalaki na wala sa kanya yung pera. Kaya pagbalik na lang raw namin. Nang sumapit yung araw nung kaarawan ng anak nila Mrs. Mendez, maaga pa, ay nagpunta na kami ni nanay doon. At tulad ng dati, ay napakaraming gawain ang naghihintay sa amin. Kung meron nga lang sana kaming malilipatan, ay hindi kami magtitiis doon. Wala naman sanang problema pagdating sa mga gawain. Sanay naman kami doon. Pero ang hindi kasi katanggap-tanggap ay yung paraan ng pagtrato nila sa amin. May mga kasama kami na gumawa nung araw na iyon na tulad din namin ay mga tauhan din sila ng mga Mendez na nangangasiwa ng iba pa nilang mga lupain. Matapos mga pananghalian, hindi pa umiinit ang aming mga pang-upo upang magpahinga, ay pinuntahan na kami ng mag-asawa at sinabihang kumilos na. Pagkat nag-umpisa ng magdatingan yung mga bisita, halos hindi kayo magkadaugaga sa dami ng trabaho. At nagtuloy-tuloy na yon hanggang gabi. Nang matapos ang handaan at nagsisimula na magsiuwian ang mga tao, ay doon pa lang kami nakatikim ng kanilang handa. Gusto ko pa nga sana noong balutan yung dalawa kong kapatid para maging sila man ay makatikim din. Pero maigpit ang pilin ng mag-asawa na yung natira pagkatapos naming kumain ay amin ang iligpit. Kaya naisip kong napakadamot talaga ng mga ito. Kaya ang ginawa ko na lang ay yung mga natira ng bisita na alam kong malinis ang siya kong tinipon at binalot. Pasado 10:00 na ay naroon pa rin kami at nagtatrabaho. Pero malapit na rin naman naming matapos nang bigla akong may naaninagan. Mabilis iyong kumilos papunta doon sa likurang bahagi ng bahay, na nang mapansin ako ni nanay ay kanya akong tinanong kung ano raw ang aking nakita at kung
kung bakit nakatuon doon ang aking atensyon. Sinabi ko naman kay nanay na parang mayroong tao. Pero kulay itim ka ako ang balat noon. Kaya napakunot noo si nanay sa sinabi ko. Sinabi niya sa akin na akin na raw bilisan ang aking ginagawa, pagkat kami na lang ang naiwan roon. Yung kasambahay naman nila ay naroon na rin sa kwarto nito, at sinabing amin na lang siyang tawagin kapag kami ay uuwi na. Nang tapos na kami sa aming mga gawain at uuwi na, ay hindi talaga ako mapakali. Parang may kung ano na nagsasabi sa akin na para bang may magaganap na hindi maganda. Dahil doon ay minsan ko pang sinilip yung bahagi kung saan ko nakita na mayroong mabilis na dumaan, at laking gulat ko nang makakita ako ng 3 aswang na kanilang tangay-tangay ang anak nila Mrs. Mendez. Nanindig ang mga balahibo ko, ang bilis ng pagkalabog ng aking dibdib. Grabing kaba talaga ang naramdaman ko noon, dahil sa nakakatakot ang kanilang mga itsura, na yung anak nila Mrs. Mendez ay para bang kinatay na baboy na kanilang pinagtutulungang dalhin. At di nagtagal ay bigla na lang naming narinig ang pagpalahaw nung matapobreng babae. Kaya nagtaka si nanay at napatanong sa akin kung ano raw kaya ang nangyari. Hindi ako nakasagot, hanggang sa lumabas na mula sa kanyang silid yung kanilang kasambahay at umakyat doon sa itaas. Pagbaba nito ay agad naman niyang ikinuwento sa amin kung ano ang nangyari. Nang pumasok umano ng kwarto yung mag-asawa upang kamustahin ang dalagitan nilang anak, ay napansin na lamang nilang hindi na ito humihinga at nangingitim na. Nanatili lamang akong tahimik at hindi umimik. Niyaya ko na si nanay na umuwi na, kaya nagpaalam na kami doon sa kasambahay at sinabing babalik na lang kami para makipaglamay. At hindi pa po doon nagtapos, Sir Bibi. Hindi ko ikinuwento kay nanay ang aking mga nakita at nalalaman, na alam kong hindi iyon ang anak nila Mrs. Mendez na siyang pinaglalamayan at nasa atol. Pinalitan niyon ng mga aswang. Matapos mailibing yung kanilang anak, ay bigla namang nagkasakit si Mrs. Mendez. Napaniniwala ng marami ay dahil iyon sa malabis nitong pangungulila sa pagpanaw ng kanilang anak, na hindi umano nito matanggap. Pero para sa akin ay iba ang aking pananaw ukol sa mga nangyayari sa kanila. Malakas ang kutob ko na tinupad lang ng babae yung binitiwan nitong pagbabanta sa pamilya Mendez. At wala pang 1 buwan ay tuluyan na ring namatay si Mrs. Mendez, na kumalat sa baryo namin ang bali-balita na inaswang ito. Naging matunog na usap-usapan niyon nang isang taga roon sa amin ang magkwento na kinain umano ng aswang na balbal ang bangkay nito. Yung nakakita kasi ay pinaniniwalaang silangan o bukas yung ikatlong mata. At nung huli ay hindi rin nakaligtas yung lalaking Mendez. Natagpuan itong patay.
na pinaniniwalaan na ng marami na tulad ng kanyang asawa ay inaswang rin. Kaya noon pa man ay naniniwala na ako sa karma, na kung ano ang iyong itinanim ay siguradong ito rin ang aanihin mo. Maraming taon na rin ang nakalipas. Buwat nang mangyari ang nakakatakot niyang karanasang ito. Sabi ni Eman, napilitan silang umuwi noon sa probinsya ng kanilang ina dahil sa nawalan ng trabaho ang kanilang ama matapos na maaksidente. At simula noon ay marami nang nabago sa kanilang pamumuhay dahil sa hindi naman sila sanay sa buhay probinsya. Kaya nanibago talaga sila, lalong-lalo na sila ng kanyang nakababatang kapatid na si Adrian. Ayon pa kay Eman, nahirapan talaga sila noong una. Lalo pa nga at ang kanilang ama ay isa ng paralisado. Noon nila naranasan ang sumala sa pagkain. Paglalarawan pa niya ay talagang nagigaw sila. Kaya nang makatapos si Eman ng kanyang elementarya ay nagdesisyon siya na wag na munang pumasok sa paaralan para makatulong sa paghahanap ng kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. Kaya kahit ang pag-uuling noon ay naranasan niya, pati na rin ang paggawa ng mga bitak ay kanyang pinag-aralan. Kahit ano, basta makakatulong para sa kanilang pamilya. Kanya nang tinanggap sa sarili na iyon na ang kapalaran niya at hindi na may babalik pa yung dati nilang masagana at maalwan na pamumuhay nung sa Maynila pa sila nakatira. Ang nanay nila ay itinuon ng sarili sa pagtatanim sa maliit na bakanting lote na tinutulungan ng kanyang kapatid sa tuwing wala itong pasok sa kanyang paaralan. Habang si Emma naman ay kung saan-saan nakakarating para kumita. Nang nauso ang bintahan ng luyang dilaw sa kanila, ay nakakarating si Eman hanggang sa kagubatan sa Kakabungkal. Pinagtiyagaan niya iyon para kumita. Kahit pa nga napakamura lang ng bili sa kanila. Ang isang lata ng biskwit noon ay 20 pesos lang. Pero dahil sa kinondisyon na niya ang kanyang sarili na kumita ng pera, kaya baliwala sa kanya ang hirap. Kailangan kasi niyang masuportahan ang kanilang pamilya. Minsan nang nasa gubat si Eman habang nagbubungkal ng lupa, ay may napansin siyang isang malaking ibon na dumapo sa may puno. Noon pa lamang siya nakakita ng ganong uri ng ibon sa buong buhay niya. Pero binaliwala niya lang iyon. Na kapag minsan na napapasulyap siya sa ibon, ay napapansin niyang tila pinagmamasdan siya nito at inoobserbahan. Nanangiti pa nga noon si Eman dahil sa naisip niyang maamo sa kanya yung ibon. Nang tirik na ang araw ay naisipan niyang magpahinga na muna. Kinuha niya yung kanyang baon sa bag at kumain. Pagkatapos ay nagpahinga na muna siya. Na para libangin ang sarili ay kanyang kinausap pa yung ibon. Pero tumitingin lang ito sa kanya. Nang nainip na siya sa kakaupo, ay nagpasya siya na muli nang magtrabaho. Medyo ginanahan kasi si Eman noong mga oras na iyon. Pagkat ang lapad ng luya, ang dami at halos tabi-tabi lang.
Nung mag-aalas 5 na, ay kanyang tinabunan yung mga luya ng sako at mga sangang may dahon. Naisip niyang kanya na lamang iyong babalikan sa kinabukasan. Napuno na niya kasi yung isang sako. At nang maitago na niya yung mga natirang luya na kanyang nabungkal, ay nag-umpisa na siyang maglakad. Pasan yung isang sako ng luya. Iniwan na lang rin niya muna yung kanyang pambungkal at yung itak lamang ang dinala niya pa uwi. Naisip niya rin kasi na makakasagabal lang iyon sa kanyang paglalakad. Pag-alis niya dun sa lugar, ay narinig niyang lumipad na rin yung ibon. At naitanong pa niya sa kanyang sarili kung susunod raw ba ito sa kanya hanggang sa kanilang bahay. Pagkat nakikita niya na sa ibabaw niya ito lumilipad, na para bang sinusundan talaga siya. Nang nakababa na siya mula doon sa gubat, ay saktong papadilim na. Mga kulang-kulang 2 kilometro pa ang kanyang lalakarin para marating yung kanilang bahay. Kaya medyo nagmadali siya. Naisip niya kasing mahihirapan siya kapag nagkataon. At kapag napapasulyap siya sa kanyang itaas, ay nakikita pa rin niyang naroon yung ibon at umiikot-ikot sa kanyang paglipad kung saan naroon si Eman. Hanggang sa may narinig siyang dumapo sa isang puno sa kanyang unahan. Nangiti pa siya pagkat natutuwa siyang malaman na maamong talaga yung ibon sa kanya. Huminto siyang sandali at kinuha ang flashlight mula sa kanyang bag. Madilim na kasi at gusto niyang ilawan yung ibon pagkat natutuwa siya dito. Habang pasan yung isang sako ng luya, ay kanyang binuksan na yung flashlight at itinutok doon sa puno kung saan niya narinig na mayroong dumapo. Nang maitapat na niya yung liwanag ng flashlight doon, ay nagulat si Eman nang hindi ibon ang makita niyang naroon sa may puno, kundi isang aswang na nanlilisik ang mga mata at biglang umangil. Sa tindi ng kanyang pagkabigla, ay mabilis niyang nabitawan yung luya. Bumagsak ito sa lupa at sumampulat nang humulagpos yung kanyang itinali. Hinugot niya yung kanyang itak at agad na iwinasiwas. Pero naramdaman niya kaagad na biglang humapdi yung kanyang braso. At sa lakas ng puwersang iyon ay natumba si Eman sa kung saan din bumagsak ang luya. Maya-maya ay nakita niya yung aswang na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Pero mabilis din iyong nawawala. Na kanya iyong lubang ipinagtaka. Sabi pa niya ay may pagkame sa demonyo umano talaga yung aswang na nakita niya nung gabing iyon. Sinubukan niyang sumigaw at humingi ng tulong. Nagbaka sakali lang siya na baka mayroong makarinig. Sobrang takot na umano ang kanyang nararamdaman. Pero pilit lang niya iyong pinaglabanan. Naisip pa nga niya nung puntong iyon na baka iyon na yung kanyang katapusan. Kaya panay ang pag-usal niya ang panalangin. Napansin niyang nagpapalipat-lipat ng pwesto yung aswang. Pero kapansin-pansin din na tila hindi naman ito makalapit sa kanya. Paglalarawan pa ni Eman, tao din umano ang itsura ng aswang na nakita niya.
Yun nga lang, ay may mga nagbago sa mukha nito. Tulad ng pagkakaroon nito ng pangil. At mas mahaba at malaking tenga. Dagdag pa niya, maumbok din yung mga buto nito sa may kilay. Mayroon umano itong pakpak at nakahubad. Wala itong sablot na kahit ano sa kanyang katawan. Kaya kitang-kita niya yung nangingintab na katawan nito. Sabi pa ni Eman, sa palagay niya ay langis ang ipinahid sa katawan ng aswang na iyon, na napakabaho umano noon. Ilang minuto din umano ang itinagal ng aswang sa pagpapalipat-lipat ng pwesto para sunggaban siya. Pero makaraan pa ang ilang sandali ay bigla na lang itong naglaho. Di malinaw kay Eman nung oras na iyon kung ano talaga yung pakay sa kanya nung aswang. Kung gusto ba siyang gawa ng masama nito o takutin lang, ay hindi niya masabi. Nakauwi siya nung gabing iyon sa kanila. Naligtas naman at dala pa rin yung mga luya. Kanyang ikinuwento sa kanilang ina yung kanyang naging karanasan. Alalang-alala ito sa kanya at sinabihan siyang itigil na ang pagpunta sa gubat. Maghanap na lang raw siya ng ibang mapagkakakitaan. Kaya medyo nagsisi pa si Eman kung bakit pa niya sinabi sa kanilang ina. Ipinaliwanag na lang niya na mahihirapan siyang matanggap sa trabaho dahil sa kapos siya sa pinag-aralan. Nakita niyang nalungkot ang ina at humingi ito ng tawad sa kanya. Sinabi naman niya na kanya silang nauunawaan. At sino ba naman ang may gusto na nangyari sa kanila? Tinanong ni Eman ang kanilang ina kung sadya bang may aswang sa kanilang lugar. Kinilabutan si Eman nang sumagot ito at sabing oo, na noon pang araw ay may napabalita pang isang bata na dinakit at hindi na muling nakita pa, na dahil sa nangyari ay nabaliw ang ina ng bata sa kakaisip. Nung gabing iyon ay napaisip ng malalim si Eman at kanyang binabalik-balikan ang mga pangyayari nung araw na iyon. Naalala niyang bigla yung tungkol sa ibon. Kinutuban siya ng masama. Naisip niyang marahil ay may kinalaman yung ibon sa mga nangyari sa kanya. Nang mga maghahating gabi na, ay hindi pa rin siya dalawin ng antok. Hanggang sa makarinig siya ng kakaibang huni. Hindi siya gumalaw sa pagkakahiga. At kanyang pinakinggan iyong mabuti. Narinig niya ang tinig ng kanilang ina na tinatawag siya. Paglabas niya ng kanilang silid ay naroon na ito at sinabing mayroong aswang sa labas. Biglang bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. Muli niya kasing naalala yung aswang na kanyang nakita. Nagtanong ang kanilang ina tungkol sa mga luyang nakuha niya. Sinabi niya inilagay niya iyon sa ilalim ng kanilang hapagkainan. Tinanong niya ang ina kung bakit. Sinabi nito sa kanya na mabisa umanong pangontra ang luya sa mga aswang. At doon naging malinaw sa kanya kung kaya pala hindi magawang makalapit ng aswang kay Eman. Dahil sa mga luya. Pagpunta ni Eman sa kusina ay naabutan niya ang ina na naghihiwa ng luya at nang matapos ay kanya iyong inilagay sa palibot ng bahay. Nagulog din ito ng ilang pirasong ginayat na luya sa labas ng mga bintana.
Ilang gabi din pong laging ganon, Sir Bibi. Nasabi ng nanay ko, yung ibon ay alaga umano ng aswang, na siya nagsisilbi nitong mensahero at tagapaghatid ng balita sa kanya, lalong-lalo na patungkol sa magiging biktima nito. Ang nakakalungkot lang po, Sir Bibi, halos hindi po umabot ng 1 linggong nagpabalik-balik ang aswang sa amin, ay bigla na lang namatay yung tatay ko, na malakas yung aming kutob na kagagawan iyon ng aswang. Matapos pong mailibing si tatay, ay nagpasya kami nila nanay na lumipat ng bahay. Doon kami nakitira sa lupa ng tsuwi niya. At simula po nung makalipat kami, ay wala ng aswang na gumagambala sa amin. Nangyari ito noong 13 anyos ako at kasalukuyan pang naninirahan sa aming probinsya. Marami kaming magkakapatid at tanging pagsasaka lamang ang inaasahan ng aming mga magulang. Kung kaya hikaos kami noon sa aming pamumuhay. Pero hindi naman namin naranasan ang magutuman at sumala sa pagkain. Pero maraming beses naming nasubukan ang kumain ng saging, mais at iba pang mga biyayang hatid ng lupa tulad ng kamote bilang tanghalian o kaya naman ay hapunan. Ito na ang nakamulatan kong buhay. At dahil sa sitwasyon naming ito, kung kaya marami sa aming magkakapatid ang lumaki sa mga kamag-anak at ibang tao, sa mura naming mga edad ay nakasanayan na namin ang iba't ibang mga gawain sa bahay at sa bukid. Kaya naman, kapag kinukuha kami ng ibang tao, ay hindi napapahiya ang aming mga magulang. Dahil sa likas na sa amin ang pagiging masipag at maalam pagdating sa mga gawain. Dumating ang punto na oras ko na para ako naman ang mahiwalay sa aking pamilya. Mabigat din sa aking loob yun. Kahit pa nga kamag-anak din namin ang aking titirahan. Pero labag man sa loob ko, ay wala na akong nagawa pa. Pagkat kita ko naman ang kahirapan namin. Kaya sinikmura ko na lang ang pangyayaring iyon sa aking buhay. Pinaglabanan ko na lang ang lungkot at yung pangungulila sa aking mga magulang at mga kapatid. Tinis kong lahat iyon, pati na yung mabuting pakikisama sa aming kaanak na aking tinutuluyan. Sinikap ko talagang gawin ang lahat upang walang masabi ang mga ito sa akin, nang sa ganon ay hindi naman mapahiya at mapintasan ang aming mga magulang, na kahit ganon lang ang buhay namin ay makita ng mga tao na napalaki naman nila kaming maayos. Nung unang linggo ko doon sa aming kamag-anak ay normal lang na manibago ako. Pero nakita ko namang mababait sila. Yun nga lang, ay may napansin akong kakaiba, lalong-lalo na sa aking tiyahin, na siyang kaanak ng nanay ko. Bali magpinsan sila. Makalawang beses ko kasing nasumpungan ito na lumalabas ng kanilang bahay ng 10 oras ng gabi. Pero sinarili ko na lamang ang tungkol sa bagay na iyon. Dahil wala naman akong karapatan at lakas ng loob na magtanong. Kaya kung saan ito nagpupunta at kung ano ang kanyang ginagawa, ay wala akong
anumang ideya. Hindi ko rin alam kung anong oras ito umuwi. Basta pagkagising ko sa umaga, ay nakikita kong nasa bahay na ito. Ang asawa naman nito ay madalas ring wala dahil sa nasa kabilang bayan ang trabaho. Kaya lingguhan ito kung umuwi. 3 ang kanilang anak at lahat ay mga nagsisipag-aral sa elementarya. Ang pinakamatanda sa kanila ay 11 anyos. Mababait din naman ang mga ito at tinutulungan ako sa mga gawaing bahay. Isang gabi ay naisipan ko na pakiramdaman ang aking tiyahin. At tulad nga ng aking inaasahan, ay umalis muli ito ng bahay. Nung pagkakataong iyon, ay naghinala na ako na marahil ay nagtataksil yung tiyahin ko sa kanyang asawa. Ngunit pinili ko pa rin ang manahimik. Kahit sa aking mga pinsan ay wala akong binanggit, lalong-lalo na sa tuwing ko kapag naroon ito sa bahay. Lumipas pa ang ilang linggo. Nagpatuloy ang aking tiyahin sa gawain ito. Isang beses nang magising ako para pumunta sa palikuran, ay nabigla na lang ako nang makasalubong ko ang aking tiyahin. Tirik ang mga buhok nito na nagtatayuan at napakabalasik ng kanyang mukha, na ang kanyang mga mata ay nanlilisik at namumula. Nabigla rin itong napaangil sa akin. Kaya napasigaw ako sa pagkagulat at napatakbong pabalik ng aking silid. Matinding takot ang bumalot sa akin noong mga sandaling iyon. Aking isiniksik ang sarili sa isang sulok. Di nagtagal ay narinig kong nagtilaukan na yung mga manok. Naisip kong mag-uumaga na. Hindi ako makapaniwala noong mga sandaling iyon sa aking nakita. At lalong hindi ako makapaniwala na yung tiyahin ko ay isang aswang. Nanatili lang ako noon sa aking kwarto at hindi na natulog pa. Nakiramdam akong mabuti hanggang sa napansin kong tumatagos na yung sinag ng araw sa silid. Kaya nabuhayan ako at gumaan ang aking pakiramdam. Ilang sandali lang ay narinig ko ang aking mga pinsan na handa nang pumasok sa kanilang paaralan. At narinig ko nagpaalam na ang mga ito sa kanilang ina. Naisip ko na kaming dalawa na lang ng aking tiyahin ang may iwan sa bahay. Kaya muli akong nakaramdam ng takot. Binuksan ko na yung bintana ng silid. Naisip kong ano't ano man ang mangyari, ay doon ako tatalon at tatakas. Isinara ko ring mabuti yung pintuan. Hindi pa kasi malinaw sa akin noong mga oras na iyon kung ano ang aking gagawin, sapagkat malayo ang sa amin at wala akong kapera-pera. Hanggang sa dumating na nga yung sandali na aking kinakatakutan. Narinig ko ang mga yabag na papalapit sa aking kinaroroonan. At maya-maya lang ay narinig ko na yung boses ng aking tiyahin na tinatawag ako. Hindi ako sumagot at nanatili lamang na tahimik. Nagpatuloy sa pagsasalita yung tiyahin ko at sinabing hindi niya ako gagawan ng kahit anong masama at hindi rin daw ito galit sa akin. Nais lang daw nitong
magpaliwanag. Hindi pa rin ako sumagot. Nagpatuloy lang ang tiyahin ko at sinabi na hindi niya umano ginusto yung kanyang pagiging aswang at wala raw akong dapat na ipag-alala dahil sa wala itong balak na saktan sino man sa amin ng kanyang mga anak. At iyon umano ang dahilan kung bakit umaalis siya tuwing gabi para iiwas ang kanyang sarili sa amin at sa ibang lugar maghanap ng makakain upang matugunan ang kanyang pangangailangan. Dahil sa mga sinabing iyon ng aking tiyahin ay naging malinaw na ang lahat. Lumabas na ako ng aking silid at pinanghawakan ang ipinagtapat at ipinangako niya sa akin. Nang sumunod na araw ay nagpaalam ang aking tiyahin at mga anak nito at sinabing manghuhuli sila sa batis ng aming maiuulam. Libangan na rin kasi namin noong mga panahong iyon yung mga ganong gawain sa probinsya. Ilang minuto pagkaalis ng mga ito ay siya namang pagdating ng chewing ko. Agad nitong tinanong kung nasaan ang kanyang mag-anak. Kaya sinabi ko na nanghuli ang mga ito ng aming maiuulam sa tanghalian. Nakisuyo ito sa akin ng kape. Agad naman akong tumalima at ipinagtimpla ko siya. Paulit-ulit na bumabalik sa aking alaala yung tagpo kung saan ay nalaman kong aswang ang aking tiyahin. Hindi pa rin iyon mawaglit sa aking isipan. Maya-maya ay narinig kong nagsalita ang aking tiyuhin. Pero hindi malinaw sa akin kung ano ang kanyang sinabi dahil nga sa mga iniisip ko. Kaya akin siyang tinanong kung ano ang kanyang tinuran. Inulit naman niya at sinabing ano raw ang aking problema at tila napakalalim na aking iniisip. Kaya medyo natigilan ako dahil napansin pala niya ako. Itatanggi ko pa sana iyon pero mapilit ang aking tiyuhin na para bang alam na alam talaga nito na may bumabagabag sa akin. Hanggang sa masabi ko ang mga kataga na baka magalit si Tia dahil na rin sa pamimilit ng tiyuhin ko na magtapat ako sa kanya. At dahil sa tinurang kong iyon, kung kaya lalong hindi na niya ako tinantanan hanggang hindi ako umaamin. Kaya noong huli ay wala na akong nagawa pa kundi ang ipagtapat lahat ng aking nalalaman at natuklasan. Pagdating ng aking mga pinsan at tiyahin ay halos hindi ako makatitig sa kanya ng diretso. Nakaramdam ako ng hiya. Pakiramdam ko kasi ay tinraidor ko ang aking tiyahin nang sabihin ko ang lahat-lahat ng aking natuklasan sa kanyang asawa. Nag-alala din ako na baka dahil doon ay magkagulo at masira ang kanilang masayang pamilya. Kaya lalo akong hindi natahimik. Patuloy akong nakiramdam na naisip kong anumang oras ay kukumprontahin ng tiyuhin ko ang kanyang asawa. At hindi nga ako nagkamali. Dahil pagkatapos naming kumain ng tanghalian, habang nagliligpit kami ng aking mga pinsan, ay nakita kong pumasok sila mag-asawa sa kanilang silid at nag-usap. Pero hindi malinaw sa akin yung kanilang napag-usapan.
Kinagabihan noon ay natakot akong baka ako ang pagbuntunan ng tiyahin ko. Baka ito naman ang magalit sa akin dahil sa ipinagtapat ko sa kanyang asawa. Pero naisip kong akin na lang tatanggapin anuman ang sasabihin nito sa akin na mga masasakit na salita. Pero wag lang sana niya akong lapain na sana ay maging tapat pa rin siya sa mga sinabi niya na hindi niya ako sasaktan. Awa ng Diyos, hanggang sa makatulog na ako nung gabing iyon, ay hindi man lang lumapit sa akin ang tiyahin ko. Pero laking gulat ko nang aking maramdaman na may kung anong bagay na tumatama sa aking mukha. Na nang makising ay talaga namang nagimbal ako sa aking nakita. Likido pala iyon na pumapatak sa mukha ko. At yung likido na iyon ay laway. Nagrabing takot ang aking naramdaman nang makita ko kung saan iyon nagmumula. Nakita ko sa itaas ng bahay yung asawa ng tiyahin ko na nakaharap sa akin at kanya akong nilalawayan. Kaya napapalikwas ako at napatayong bigla. Napaiyak ako sa tindi ng takot na aking naramdaman. Dahil kung nakakatakot yung mukha ng tiyahin ko nung makita ko ito, ay mas nakakatakot yung itsura ng kanyang asawa. Mabilis kong nilundag yung bintana na nakapagtatakang bukas na noong mga pagkakataon na iyon. Naisip kong marahil ay doon pumasok yung chewing ko dahil sa sinarado kong mabuti yung pintuan ng silid. Matapos kong talunin yung bintana ay nagtatakbo na akong palayo. Naisip kong bahala na. Ano kung wala akong pera? At ano naman kung malayo ang sa amin? Ang tanging mahalaga lang sa akin ng mga oras na iyon ay ang makalayo mula sa bahay nila, hanggang sa bigla akong nagulat at natakot nang sumulpot mula sa kawalan yung aking tiyahin. Panay ang hingi ko ng tawad sa kanya at nagmakaawa ako na huwag niya akong sasaktan at pabayaan na lamang na makauwi sa amin. Sinenyasan niya ako na huwag maingay at sinabing hindi naman daw niya ako sasaktan. Kanya akong inabutan ng pera at dala niya rin ang aking bag na naglalaman ng aking mga damit. Nakiusap siya sa akin na kung maaari ay huwag nang makarating pa sa aking mga magulang at mga kapatid ang tungkol sa nangyari. Napatango na lang ako sa aking tiyahin at sinabihan na niya akong umalis na at magmadali. Nakauwi naman ako sa amin ng ligtas, sa tulong na rin nung pera na ibinigay sa akin ng tiyahin ko. Malaking halaga ang ibinigay niya sa akin. Naging tapat naman ako sa aking pangako. Kahit sino sa pamilya namin ay wala akong sinabihan ng tungkol sa buhay ni Tiya. Pero kalaunan ay nalanta din sila at nabisto ng ibang tao. Kaya nagpakalayo-layo na sila na walang sino man sa kanilang mga kaanak ang sinabihan kung saan sila nagpunta at nanirahan. Ang aswang pa lang talaga ay yung asawa ng tiyahin ko at siya ay hinawaan lamang nito na dahil sa nalaman ko yung tungkol kay Tia, kaya binalak nitong hawaan na lang ako.
Ipinagtapat ito sa akin ng isa nilang anak na kinuha ng nanay ng tiyahin ko nung sila ay mabisto. Nangyari po ito nang minsang dumalo po kami ng piyesta sa isang probinsya. Teenager pa lang po ako nung mangyari ito. Halos 2 dekada na po ang nakakaraan. 5 po kaming lahat na magkakaibigang nagpunta doon. Yung isa naming kabarkada ang taga roon sa lalawigan na iyon. Nung una ay normal lang naman ang lahat. Nang dumating kami doon ay medyo na-excite kami dahil na rin sa kitang-kita doon sa lugar yung ginawa nilang paghahanda para sa okasyon na iyon. At halos lahat ng aming mga kasalubong ay masasaya. Kaya walang-wala talaga sa isip namin na may mangyayaring hindi maganda. At sa totoo lang po, sir, yun yung unang pagkakataon na nakaranas ako ng ganong uri ng kababalagan na dati-rati ay sa mga kwento at palabas ko lang napapanood at napapakinggan. Kaya di ko akalain na totoong mga nangyayari pala ang ganon. 2 palapag yung bahay na aming tinuluyan. Maganda iyon, pero luma na. Isa itong ancestral house na naitayo panahon pa ng mga Kastila. Kaya ngayong mga bintana nito ay yari pa sa kapis. At halos lahat ay gawa sa magandang klase na mga kahoy at tabla. Mayroon din itong mga antigong kasangkapan sa loob na hindi ko alam kung bakit yung mga bagay na iyon ay nakapagtutulot sa akin ng kakaibang pakiramdam ng takot. Para kasi iyong haunted house sa pagkakatingin ko. Ang mga nakatira sa bahay na iyon ay ang tiyahin at tiyuhin ng kaibigan namin. Baling lalaki ang panganay na kapatid ng mama niya. Wala silang anak. Maayos naman ang naging pagtanggap nila sa amin. Napansin ko rin na malapit yung kaibigan naming si Nico sa kanila. Malawak ang kanilang lupain at halata naman sa pinagtatayuan pa lang ng bahay. Napakalawak ng kanilang bakuran at nag-iisa lang doon sa lugar. Masasabing may kaya sila. Mayroon din silang mga tauhan na nagtatrabaho sa kanilang mga sakahan. At doon nakatira ang mga ito sa mga lupa na kanilang pagmamay-ari. Naroon sila nang dumating kami at abalang-abala sa pagluluto ng mga ihanda. Mababait din ang mga ito at magagalang sila. Mahusay silang tumanggap ng mga bisita at talagang estimado nila kami. Grabe yung kanilang ginawang paghanda. May litsong baboy na ay may baka pa. Yun yung unang pagkakataon din na makatikim ako ng litsong baka. At ang daming putahe, lalo na yung mga kakanin at panghimagas na mga minatamis. Na naglalakihan talaga yung mga kaldero at kawat na kanilang ginagamit. Pero may isang bagay pa akong hindi nagustuhan bukod doon sa itsura ng bahay. Yun ay yung isang binatilyo na sa tansya ko ay kaidaran lang rin namin na naroon. Hindi ito nakisalamuha sa amin. At kung yung iba ay masaya,
at panay ang pakikipagtawanan. Siya ay tahimik lang na nakatayo sa isang sulok at seryoso nakatitig lang. Pakiramdam ko ay parang hindi niya gusto na makita kami. Parang di niya gusto na naroon kami. Sabi pa nga ng isa naming kaibigan ay wag na lang pansinin. Baka mainit lang daw ang ulo nito kasi nasa bawa namin. Marami din kasing mga kadalagaan na naroon. Bukod kasi sa mga anak ng kanilang mga trabador, ay naroon din ang ilan pa nilang mga kaanak. Magaganda ang mga ito at matatangkad, na mala-artistahin ang mga kutis. Masayang-masaya kaming magkakaibigan na nakisalamuha sa mga taong naroon. Tuwing maisipan naming kumain, ay pumupunta lang kami doon sa mahabang mesa. Medyo nagminor lang kami sa pagkain nung pumwesto na para uminom. Pero ang dami namang pulutan, kaya busog na busog ako. Nang mga pasado 7:00 na ng gabi, ay napansin kong unti-unti nang nababawasan yung mga tao. Nag-uuwian na sila. Nauna na yung mga kamag-anak nila Nico, habang may pangilan-ngilan pang naiwan doon na kanilang mga trabador na nagliligpit, at yung ibang kalalakihan naman sa kanila ay kaharap namin sa inuman. Na naisip kong ang boring naman pala sa kanilang probinsya. Para bang mga killjoy. Sabi pa nga ng isang kaibigan ko, dapat ay walang uwian. Pero sabi ni Nico, ay ganun daw talaga kasi sa kanilang probinsya. Maagang natutulog ang mga tao dahil maaga ring nagigising para sa kanilang mga gawain sa susunod na araw. Kaya sinabi kong dapat ay exempted na yung araw na iyon. Total naman ay mayroong selebrasyon. Piyesta naman, sabi ko pa. Pero sinabi ni Nico, ganun daw talaga ang nakasanayan doon. Kaya hindi na kami umimik pa. Ipinagpatuloy na lang namin yung pakikipag-inuman sa ilang mga naroon. Maya-maya ay nagpaalam na rin yung mga nagsisipagligpit. Nagpasalamat naman kami sa kanila, lalo na sa mabuti nilang pakikitungo sa amin. Makaraan ang halos kalahating oras, ay nagpaalam na rin sa amin yung aming mga kaharap sa inuman. At sinabing kailangan na nilang umuwi dahil sa maaga pa sila sa kinabukasan. Pinigilan pa namin sila pero hindi talaga namin sila naawat na umuwi. Kaya kami na lamang ang natira sa kanilang bakuran. Lumapit na rin sa amin yung mga kaanak ni Nico na nakatira sa bahay. At sinabing kami na raw ang bahala, pagkat magpapahinga na rin sila. Magalang kaming sumagot at nagpasalamat din sa kanila. Kaya kami na lang magkakaibigan ang natira. Kami na lang ang naiwang nag-iinuman. Di nagtagal ay may naaninagan akong naroon sa may madilim na bahagi. Kaya tinawag ko ang atensyon ng aking mga kaibigan. Nang mapadako yung aming tingin doon, ay nakita namin na lumabas na ito mula sa dilim at naglalakad ng papalapit sa amin. At doon pa lamang namin nalaman kung sino yon. Siya ay yung binatilyo na naiilang na makisalamuha. Paglapit nito
ay agad niyang sinabi na hindi raw dapat kami nagpunta doon, na nagkatinginan kaming magkakaibigan at natawa sila. Pero ako, sa halip na matawa rin, ay kinilabutan ako sa kanyang mga sinabi. Dahil sa may kahulugan ang binitawan nitong pangungusap. At talata ko yung pagiging seryoso niya. Sincero ito sa kanyang mga sinasabi, na tila matindi yung kanyang pag-aalala para sa amin. Pero sila Nico ay kinutsapa ito at kanilang binuska, na sinabing may sira yata sa ulo. Kanila itong ipinagtapuyan at pinaalis. Pero bago ito tuluyang tumalikod, ay sinabi nitong hindi raw siya nagkulang ng pagpapaalala sa amin. Na naiiritang sumagot si Nico at sinabing oo na, umalis ka na. Ang dami pa raw nitong sinasabi, kaya na kayo kung umalis yung binata. Nalatang malungkot ito at nag-aalala pa rin. Medyo marami pa yung aming inumin noong mga oras na iyon. Pero parang gusto ko nang pumasok ng bahay at magpahinga na. Paulit-ulit kasing bumabalik sa isipan ko yung mga sinabi ng binata. Kaya nagpaalam na ako kanila Nico at sinabing mauuna na. Sinabi ko na lang na hindi ko na kaya at tinamaan na ako dahil na rin sa pagod sa biyahe. At tulad ng inaasahan ko ay hindi pumayag ang mga ito at sinabing tapusin na raw namin. Kahit wag na raw akong tumagay, ang mahalaga raw ay naroon ako. At iba ang pagkakatibig sa akin ni Nico, na di nga nagtagal ay sinabi nito na baka raw iniisip ko yung sinabi sa amin nung lalaki. Sabay dinugtungan na wag raw ako magpapaniwala sa mga baliw. At nagtawanan sila. Pero bigla ding natahimik nung may umalulong na aso. Makatindig balahibo yung tunog na nilika noon. Talagang nakaramdam ako ng takot. Sinabi ko sa kanila na paano kung totoo nga ang sinabi ng lalaki. Pero hindi nila ako pansin. Binaliwala nila yung mga sinasabi ko. Nang mapatingin ako sa direksyon kung saan sila nakatitig, ay naaninagan ko yung mga taong nakatayo sa di kalayuan. Nakakasindak yung tagpong iyon, Sir PB. Talagang parang gusto ko na lang na lumubog sa kinauupuan ko noong mga oras na iyon. Dahil sa tindi ng takot na aking naramdaman, na unti-unting ibinunyag kung sino ang mga ito. Nang tuluyan ng mawala yung ulap na nagkukupli sa bilog na buwan, napapulalas ako sa mahinang tinig at nasabi ko ang mga katagang, ang mga trabador, na yung iba nga ay napansin namin na may hawak pang mga itak. Kaya napasigaw na ako ng takbo. Halos sabay-sabay kaming napatayo sa aming pagkakaupo. At mabilis na tinakbo yung malaking pintuan ng bahay. Pagkapasok ay agad naming isinara iyon. Kinalangan ng kahoy na siyang nagsisibing pansara nito. Pero may isa pa palang pinto sa gilid noon, sa dulo ng isang maliit na pasilyo. Nang tatakboy na namin iyon upang isara, ay nagulat kami nang mayroon ang nakatayo roon at papasok na. Kaya tumakbo na lang kami paakyat ng hagdan at isinara yung dalawang pinto
na nagtatagpo sa gitna. Tinakbo namin yung mga bintana at isinara. Mabilis na kaming pumasok sa isang kwarto. Sumigaw si Nico ng paulit-ulit na tinawag yung tiyahin at kanyang tiyuhin. Pero hindi sumasagot ang mga ito. Sa sobrang takot namin ay talagang pinagpawisan kami ng gusto. Nawalang bigla yung epekto ng alak na aming nainom. At naririnig namin yung mga pagkalabog sa ibaba. Na kung gaano kalakas iyon sa pakiramdam ko, ay ganun din kalakas yung pagkalabog ng mga dibdib namin. Talagang takot na takot kami. Lalo na kapag aking naaalala yung mga itak na hawak ng ilan sa kanila. Napansin din namin na parang mayroon nang umakyat sa bubong. Sa ibaba kasi ng mga bintana nila sa ikalawang palapag ay may mga bubong na nakapaikot sa bahay. Hanggang sa makarinig kami ng sitsit at nakita naming may nakasilip sa pagitan ng bintana na kapis. Umulit pa yung pagsitsit na iyon at nung huli ay nagsalita ito at sinabing, "Ako ito." Namukaan naman namin kung sino iyon. Siya yung binatang nagbabala sa amin. Narinig namin pilit ng kinakalambak at tila gusto na nilang wasakin yung mga pinto. Kaya binuksan na namin yung bintana. Sinabi niya sa amin na siya ay sundan. At dahil sa wala naman na kami iba pang pagpipilian, ay nasabi na lang namin na bahala na. At lumabas kami doon sa bintana. Sumunod kami sa kanya. Nang masapit namin ang likurang bahagi, ay nakita naming lumundag ito at sinenyasan kami. Kaya tumalon na rin kaming magkakaibigan. Nagtataasan ang mga puno't halaman doon. Kanya kaming pinagmadali. Nakita kong kinapitan nito yung isang damo ng maigpit. At di nagtagal ay nagdugo na yung kamay nito. Kanya yung hinayaan na pumatak sa aming dinaraanan. At nang malayo-layo na yung aming natakbo, ay nakita kong ibinalot na niya sa kanyang damit yung daliri niyang nasugatan. At nag-iba kaming bigla ng direksyon na tinahak. Nagtaka kaming magkakaibigan sa kung ano ang ginagawa nito. Sinabi niyang malakas ang pang-amoy ng mga aswang, lalo na sa dugo. Na napalunok ako ng laway sa aking narinig. Nakita ko namang nanlaki ang mata ng aking mga kaibigan. Sinabihan niya kaming bilisan na namin at baka maabutan pa raw kami. Matapos ang ilang minuto na ginawa naming walang tigil na pagtakbo, ay natanaw na namin ang isang bahay. Isang tipikal lang na bahay iyon sa probinsya. Palapit pa lang kami ay narinig naming nagtawag na ito. At may isang matandang lalaki na nagbukas ng pinto. Mabilis kaming pumasok at kanila kaming pinaupo sa gilid ng kanilang mesa. Nag-init ito ng tubig at pagkatapos ay pinagkape kami. Nalaman namin mula sa maglolo na aswang na pala ang mga kaanak ni Nico. Nagsimula daw ito halos mahigit 1 taon na ang nakakaraan. Nang mapansin ng mga trabahador nila ang unti-unting pagbabago ng pag-uugali at kilos nung kanilang among lalaki. Nakalaunan, pati na yung babae ay nagbago na rin.
At nag-umpisa ng magsagawa ang mga ito ng mga kakaiba at hindi normal na gawain. Nagsagawa na sila ng mga ritual. Sabi pa nila, lahat ng mga trabahador nito ay mga aswang na rin. Pagkat karamihan sa kanila ay napilitan para hindi mapaalis sa lupang kanilang tinitirahan. Dahil kapag tumanggi sa kanilang gusto, bukod sa mapapalayas ka, ay mawawalan ka pa ng trabaho. Tulad ng mag-anak ni Norman. Norman ang pangalan nung pinatang nagligtas sa amin. Dagdag pa nila, kapag minalas-malas ka pa, ay hindi lang ang mapalayas at mawalan ng trabaho ang maaari mong danasin. Baka ikaw pa ang kanilang mapag-initan at patayin. Nasabi tuloy ng isa naming kaibigan na kaya pala nagmamadaling magsialisan ang mga tao dahil sa may balak na palang masama ang mga ito sa amin. Mabilis na sumagot si Norman at sinabing hindi lang daw iyon ang dapat naming mapansin. Mabilis rin umanong nilinisan yung mga naglalaki ang kawa at kaldero. Para kami naman daw ang isa lang doon. Tinanong namin si Nico kung alam ba niya na aswang ang kanyang mga kaanak. Nabigla ito sa aming ginawang pagtatanong at mariing sinabi na hindi. Dahil kung alam lang niya, ay wala umanong dahilan para pumunta pa kami. At sinabi pa nitong pumunta kami para makipiesta, makikikain at hindi ang magpapakain. Sinabi namin kanila Norman na mabuti at hindi sila pinagkakaisahan at pinaplanong lusubin ng mga aswang at gawing hapunan. Natawa ang lolo nito at sinabing malabo pa raw sa sabaw ng pusit na mangyari yon. Ang makita nga lang raw siya ng mga ito ay nangangatog na sa takot. Paanong pupunta pa raw sa kanila para pagbalakan sila ng masama? Sa sinabing iyon ng lolo ni Norman ay nagka-interes kami sa kung ano ang meron ito, kung bakit ganun kalakas ang kanyang loob na magsalita ng mga ganung bagay. Gayong hindi karaniwang tao ang pinapatungkulan at tinutukoy niya. Pero tumanggi na itong sagutin pa yung iba naming mga tanong.